tuloy-tuloy tayo mga kapitbahay at gaya ng naipangako natin, makakasama natin this morning si Dr. Milbeth Barrera. Doc Beth, great morning po sa inyo. Great morning sa'yo, Doc Beth. Ito po ulit si Charo G. Ito po si ICP. Hello po, good morning po sa inyo. Ayan, Doc Beth, kamusta bang umaga natin? Okay naman po, same routine as mother, as working mother. Ako talaga pag nanay, Kumusta po kayo? multitasking. Namiss ko po kayo. We miss you more. We miss you too. Nakakamiss yung kwentuhan natin, kaya eto, sisimulan na natin, Doc Beth. Kasi alam naman natin, etong taon na to, di ba? Nakabalita tayo ng mga, alam nyo na, hindi Ba't iba? magandang pagtrato sa mga hayop, Yes. lalo na sa mga aso, gaya, pusa, di ba may cases pa tayo, katulad nung kay TikTok ba yun? Di ba yung pinana? Tapos yung nakaraan Ano naman, po? inaakala natin na parang yung na pinutulan nila, pero yung pala hindi, dog fight naman. So, syempre, hindi Okay. maiwasan, Doc, di ba, yung sa tao may trauma, sa hayop din. Di ba, Doc? Opo, talaga sila ng trauma. At Mm. saka yung mga pinagbabawal na mga acts dun sa mga alaga natin, yung mga included sa animal cruelty, talagang punishable by law po yan. Ayun. So, yung mga prohibited acts po na talagang mahigpit ang batas po natin dyan, yung tinotorture yung mga alaga po natin, neglecting yung hindi binibigyan ng pagkain, hindi binibigyan ng maayos na tirahan, yung maltreatment, pinapalo, yung ganyan po, hinahambalos ng kung ano, then yung abandonment din, yung iniiwan kung saan-saan, di ba, merong mga Pinoy na kapag halimbawa masyadong marami na yung alaga like pusa, 'di ba? Mabilis manganak yung mga pusa. So, yung Totoo. ibang mga kababayan natin, inililigaw nila. So, may kaparusahan din po para doon. Then, yung paggamit, yun nga, yung nabanggit ninyo na mga dog fights, yung mga ganyan, very common sa mga pitbull. Ayun, pinagbabawal din po yun. Pati yung sa horse fighting, pinagbabawal din po yun. So, mas stricto yung government natin ngayon pagdating sa penalties dyan sa mga prohibited acts para sa mga alaga po natin. Di ba Under, pati- Philippine Republic Act 10631, amended yon na yung dati pong Republic Act 8485, Animal Welfare Act, mas pinatibay po yun at mas pinalakas. Noong 2013, nagkaroon tayo ng Republic Act 10631. So, ingat po ang lahat. Opo. Tsaka di ba, Dok, minsan nakatali, tapos umulat umaraw, nasa pwesto na Nandun gano'n. lang, oo. Tapos nakabakat na sa leeg, di ba, yung collar nila? Yung iba nakatali na, Parang nakakulong. nakabigti, no? Considered maltreatment po yun. So, may pananagutan po yung pet owner pagdating sa ganong case. Ayan. Eto, Dok, gusto kong malaman ano ba yung mga senyales na yung may mga physical and emotional trauma ang isang hayop? Physical trauma, yung mga natin, kadalasan na dahilan ng trauma sa mga alagang aso at pusa, yung road traffic accidents, yung mga nasasagasaan, tapos yung mga falls or pagkakalaglag doon sa matataas na buildings or di kaya sa third floor, second floor ng bahay. Then yung mga kagat, animal bites, at saka yung mga injuries kagaya nung naapakan, gano'n. Yung na-trap sa isang area. Then yung abuse at saka intentional harm, yun po yung pananakit nung may-ari o di kaya ng ibang tao dun sa mga alaga po natin. At saka yun nga, very common sa mga pusa, yung nalalaglag dun sa matataas na buildings. So, very prone sila dun sa mga thoracic trauma, thoracic injuries, yun. Physical trauma ang tawag po doon. Merong limping kasi pwedeng mabalian ng buto.
Yung mga sugat na napupunit, yung balat, gawa nung matinding pagkakabagsak. Yung difficulty sa paghinga, gawa nung nagkaroon ng trauma dun sa chest area, dun sa lungs mismo. Minsan sa mga pusa, nagkukulaps yung mga lungs niyan. Then, dilated yung pupils, yung bleeding, profuse bleeding, fissures, nagkakaroon ng ganong signs kapag physical trauma. Then, yung mga internal injuries sa brain, nagkakaroon ng hemorrhage doon sa brain. So, ayun. Grabe, Then, physical sa trauma pa emotional, lang yan, Dok, ha? Oh, ay, Dok, teka, physical trauma pa lang po yan nabanggit nyo. Dok, teka, idagdag ko na rin, sumagi na rin sa isip ko. Trauma pa rin po ba yung, di ba, yung nangyaring parang sunog sa Mandawi? Bagamat niligtas sila, di ba? Yung dalawang aso, ay init siya, di ba? May trauma rin kaya, yun yung very pagkakaita. traumatic po yun. Oh. Yes po. Very traumatic yung sunog mismo doon sa area. At saka yung paghagis, traumatic din po yun sa alaga. So, yung alaga na nag-undergo ng gano'n, kailangan din po mag-undergo ng treatment. Parang sa ano din, may psychological treatment din sila na dapat gawin. Ayun. So, Overall checking ng physical appearance at saka yung sa emotional. Yung emotional trauma. Kailangan nilang mag-seek ng advice from professionals like veterinary behaviorist, or kung sa tao nga, may mga psychologist tayo, psychiatrist, di ba, na kailangan hinga natin ng tulong. Ayun po. So, yun pala, kahit yung intention mo is to save them. Eto, Doc, paano yung parang yung cases na, yung parang nilalaro lang nung amo pero binubuli, di ba, yung para sa pagkain, bibigyan, mawawala, hindi, babawiin. May Parang ganun, pinaprank yung Oo, mga parang- prank. Consider Oo, ba nga yun? oo. Traumatic din yun sa kanila. Kasi kahit mga aso pusa yan, may emotion din yan. May feelings din yan. Marami din tayo nakikita, di ba, yung mga videos na whether AI or totoo yun, Opo. very traumatic sa mga alaga natin. Yung gagawa ng cake na kamukha nila, tapos Ay, hihiwain, oo. di ba? Ay, oo. Maganda yung nabanggit nyo na yan, Doc. Totoo yan. Very traumatic yan, sobra sa alaga po natin. Nakikita naman natin yung reactions ng mga alaga natin, di ba? Ayan. Hindi ko nilalag kasi yung video na yun. Malay ba Oo. ng aso na, kasi iba naman yung Oo. pananaw ng mga tao sa mga hayop na alaga. Sa kanila, traumatic talaga yun. Kasi kung kamukhang kamukha nga nila, ibig sabihin, pwedeng gawin Yes din po. sa kanila. Nakakatawa sa part ng humans, pero hindi po nakakatawa, hindi nakakatuwa para sa mga alaga po natin. Even yung minsan nagagawa din natin yung filter, di ba? Yung filter, halimbawa, magti-filter ka ng pusa or kung anong hayop dyan, tapos ipapakita mo rin sa alaga mo, yung iba natutrauma din po. O yan, gino-joke ka talaga nila yung gaya na banggit mo kasi pinaprank, di ba? Dok, nagmamaskot, di ba? Tapos papakita parang o kaya yung parang natitago-taguan. May nakita ko yung Nakaka-trigger. na-stress sila kaya. Nakaka-trigger po yun ng anxiety doon sa mga alaga po natin. Ayan. Dok, so ayan, ito nasimulan na natin, emotional trauma. Ano pa po yung pwede natin, di ba, ibahagi? Ang dami na nabanggit agad ni Doc, no? Emotional trauma caused by abuse. Ayun. Yung pang-abuso mismo ng mga pet owner at saka yung iba. Di ba, merong merong cases na nasa gate, nasa bakuran nyo yung alaga, tapos may dadaang bata. Tapos, yung aamba-ambaan nila, ganyan, nagkukos ng emotional trauma yon at nagkukos ng anxiety. Yun, takot, fear, yan. Nagkakaroon ng aggression yung alaga natin kapag may mga ganyang nangyayari po. Especially yun nga, kapag halimbawa, parang binibiro-biro nung bata, yung aso, kaya may mga aso na galit sa bata, di ba? Kasi dahil sa mga ganyang gawain, nagpo-cause din ng aggression yan sa kanila. So, mas nagiging matapang sila. Parang parang defense mechanism nila dun sa trauma, yung pagiging matapang nung alaga natin. Yung pala yun. Yun. So, eto, Doc,
paano natin, 'di ba, tayo na gaya ng nabanggit ko kanina, challenging yung communication sa hayop, especially halimbawa lang set ko ng example, nag-rescue ako ng isang abused animal. Paano ba yung parang una treatment sa kanila, and then eto na yung mag-gauge na yung healing process. Yung sa pagre-rescue ng, halimbawa, may mga yung mga galang aso or pusa gusto nating i-rescue, doble ingat po tayo sa pagre-rescue din. Kailangan alamin natin yung behavior muna nung aso or pusa. Tansyahin natin kung kaya ba nating i-handle. Kasi pagka sobrang aggressive, kailangan mag-take time ka para makipag-banding muna sa kanya bago niya siya kunin or bago niya siya hawakan. Kasi syempre, yung mga gala na aso at pusa, may trauma yan. Kaya nagiging mas matapang sila. Anyone na lalapit sa kanila talagang i-avoid nila yan. Matatakot sila. Then ang tendency nga, ayun nga, as self-defense mechanism, mangangagat sila, mangkagatin kayo, pero yun nga, dala lang ng trauma, kaya sila nagkakaganon. So, kailangan ng bond time between you at saka dun sa i-rescue na aso at pusa. Then, kailangan din, bigyan nyo rin ng food para ma-attract, para ma-convince siya at ma-build yung trust sa'yo nung aso or pusa. Kailangan talaga ng enough time para makipag-bond sa kanila. So, dun sa, di ba, may mga facilities na nagpapa-adapt ng mga alaga ng nagpo-foster, pusa. di ba, Doc? Uso yun ngayon. Ayun. Kung gusto nating mag-adapt doon, yun, kailangan talaga yung profiling na tinatawag. Kailangan alamin natin, unang-una, yung capability mo din as pet owner. Kailangan alamin mo yung pangangailangan nung i-adapt mo. Alamin mo yung behavior unang-una, tapos yung health status nung na-rescue na yon. Kasi, siyempre, pagka may problema sa health, kailangan may enough budget ka din para matugunan yung pangangailangan niya, para maiayos yung health niya. Yan. Then, ayun, kung may enough ka ba na budget for food at saka sa shelter, napaka-importante yon. Kaya tayo mismo na mag-a-adapt, kailangan i-assess din natin yung sarili natin kung kaya ba natin o hindi na mag-alaga ng aso at pusa. Kasi yung pag-aalaga ng aso at pusa hindi po biro. So, kailangan natin alamin yung capabilities po natin. Pero ano pa dapat na ma-expect natin? Halimbawa, living with traumatized, di ba? Cats and dogs. Ano po yung mga expectation natin, di ba? Para talagang amuin kapag traumatized yung aso or pusa. So, yun nga, kagaya na sabi ko kanina, kailangan mo ng enough time para makipag-bonding dun sa alagang aso at pusa. Lahat gagawin mo para mapaamo mo siya. Kailangan ito yung laging magbibigay ng food sa kanya, yung mag-aalaga sa kanya. Setting, napaka-importante. Kailangan po laging yung kinakausap din. Kahit na aso at pusa yan, nakakaintindi po yan. Kapag kinausap, re-respond po yan. Ayun. So, malalaman nila, nung aso o pusa na itong human being na to katiwa-tiwala. Kaya, ayun, makukuha mo na yung loob nila. Then, di man kaagad-agad, magkakaroon na ng maayos na treatment sa inyo yung bagong adapt na traumatized na aso o pusa. Maganda yung mga binanggit ni Doc. Talagang dito sabi, patience is a virtue. Oo, No? kasi Talagang, yung iba, para mag-gain buwan yung talaga. trust. I Oo. see. Buwan talaga yung binibilang ng iba bago nila makuha yung, depende siguro nun, Doc, no, kung gaano ka Yung healing process din nung kung gaano ka apektado emotionally and physically yung pet. alaga, yung Yes pet. po. And doon po sa ano yung mga dapat gawin kapag naka-encounter tayo or yung pet mismo natin or yung rescued pet natin may trauma like physical or behavioral trauma. Pagka physical, immediately kailangan pong dalhin sa veterinary clinic para malapatan po ng tamang lunas. Yung mga kailangan, mga emergency na treatment na dapat gawin, kung kinakailangan na i-surgery yan, isa-surgery, yung mga laboratory works like complete blood count, saka yung
X-ray at saka CT scan kung kinakailangan gawin, ipagawa para malaman natin kung paano natin ititreat yung traumatized physically na pasyente. Then, about dun sa mga behavioral trauma naman, ayun nga, talagang patience is a virtue talaga kasi kailangan mo talagang i-provide yung kalmado at saka secured na space. Tapos, pwede mo rin gawin yung identity triggers kasi yung mga, kung ano yung nakaka-trigger ng anxiety nila, ano mo yun, talagang unti-untiin mo yun na ituro sa kanila na i-avoid yung nakakatakot para sa kanila, yung nagkukos ng anxiety sa kanila. I-build yung confidence, kailangan talaga gradual exposure din dun sa nagtitrigger ng trauma sa kanila. At yun, yung kagaya ng nabanggit ko kanina, kailangan ng tulong ng veterinarian behaviorist para doon. Oo. Ay, Doc, napansin ko lang, pasintabi muna sa lahat ng kumakain, medyo maselan tong tanong ko eh. Curious lang po ako, di ba? Halimbawa, nakat nga po, yung doon sa napabalita, yung kanyang dila. Ano ba yun, pwede ba i-recover yun, ibalik, o hindi na, and then, apektado rin ba, halimbawa, yung pagtahol niya, bukod sa pagkain niya? Pwedeng maka-apekto doon sa pagtahol, mababawasan, pwedeng mabawasan yung boses. Pero yung pag nakat na kasi, hindi na siya maibabalik eh. Mahirap na siyang ibalik. So, ganun na lang talaga. I-prevent na lang yung bleeding. At saka i-prevent yung infection. Ayun. So, hindi siya parang, di ba, halimbawa na bale, ito kaya naputol, pwede. Hindi naman sila na parang kasi yung mga reptile. Pasintabi po pasintabi. Pasintabi lang po. Pero Kaya yun. sa ako yun namang, halimbawa, crushed or nasagasaan, nadurog, ganyan, yung buto, di ba? So, kailangan din pong putulin yun. Yung damage na part ng leg, kailangan i-cut. May mga ganong instances po, pagka hindi na kaya talaga na ipagdugtong. Ay, syempre awareness naman din para ma-educate tayo, di ba? Ayan. Kasi unlike sa tao na mayroon pa pong procedure or surgery na sinesemento, sa kanila po, Dok, ganon. Ano po? Medyo mahina. Yung sa mga tao po kasi 'di ba may mga instances sinisemento yung nabali na puto, tapos may mga tornilyo na mga surgery na ganon. Sa kanila, Dok, walang ganon. May ginagawa po yung bone filling, ginagawa din yan para maipagdugtong pa yung nabali na buto. Pwede naman po. Pero may mga cases po kasi na severely damaged na talaga. Hindi na kaya yung ipagdugtong or ibalik. Kailangan talaga putulin na. May mga cases po na ganun. Naalala niyo yung si Kabang? Opo. Ayun, di ba talagang nakat na yung niya, yung muscle niya. Opo, ayan. Ayun. Ayan, Doc, nabitin tayo. Pero, di ba, Doc, Diba, may next susunod time na pa. May next time pa po sana ulit. Oo. Doc, Wala maraming na. salamat. Opo. Doc, kinapos lang tayo ng oras, Doc eh. I-ano natin to. Okay. Siyempre, papalapit yung natin, di ba? Yung New Year's Eve. New Year's Eve. So, doble ingat tayo dun sa pagpapaputok. Yung mga alaga natin, kailangan ma-secure natin, ilagay sa safe na lugar. Kung pwede, yung ipasok sa loob ng bahay or kung may room kayo na pwedeng pagpasukan ng mga alaga natin para secured sila at hindi masyadong maggulat dun sa mga ingay, lalo na nung paputok, di ba? Nagkukos din ng trauma sa kanila yon. So, mas maganda na ilagay sa isang area, nakasarado yung kurtina, nakasarado yung pinto at saka yung mga bintana para safe po sila, hindi mapasukan ng usok, hindi mapasukan ng debris. At saka masala syempre yung sounds at kung pwede lagyan nyo ng mas magandang sounds para hindi sila matrauma dun sa mga paputok. Then ilayo sila sa mga fireworks. Ganun din syempre maraming handa, di ba? So mag-ingat tayo dun sa mga ipinagbabawal na mga pagkain. Alam na po natin yon na natakil natin previously, yung mga chocolates, yung mga berries, ganyan. Pag nasobrahan sila ng kain, talagang delikado po sa kanila yon. Tapos yung mga basura, ilayo din po natin dun sa access ng mga alaga natin. Dapat wala sila access dun sa mga basura kasi napakadelikado din po sa kanila yon. Then, ano pa ba?
kapag nasa peak na, minsan kasi may ibang pet owners na nag-enjoy, nilalabas din nila, kasama nila Ay, yung opo, pet nila opo. na ilalabas habang nagpapaputok, habang nagsisindi ng fireworks. So, huwag pong gawin yun. Ilagay na lang sila sa safe na lugar para safe sila. Hindi, Ayun yung po. possibility kasi bigla rin tatakbo yan, di ba? Oo, Magpupumiglas. oo. Kaya maganda yung sinabi ni Doc, ilagay na sa safe na lugar. Yung iba kasi sinasama O, pa sa kaya sa Yes, kennel po. na safe yan. Oo, sa venue mismo Oo. pinupunta. Kung may mga alaga po tayo, syempre, may ibang merong pet house, di ba? May Opo. kulungan sila, yung malalaking breeds ng aso. So, nasa labas lang talaga sila, sa loob ng bakuran. Yung kulungan, secure din po yung lock. Kasi baka mamaya, syempre, magugulat yan dun sa mga paputok, nervyusin, ang tendency, tatakbo. So, may nangyari na pong ganyan actually sa amin. May nangyari pong ganyan. So, New Year's Eve, alas 12, naghahanap kami ng aso kasi tumakbo na siya. Hindi namin namalayan na buksan niya yung cage. Ayun. So, doble ingat po. Isaradong maigi yung mga cages pagka ganyan na, nagpuputukan na. Ayan. Pati gate. Ayun. Ayan, doble ingat kasi matatalino yan. Marunong magbukas yan. Akala nyo, Ano yung kinalakhan na nilang kulungan, kabisado na nila. Tama. Makinig tayo sa paalala ni Doc Bet. Ayan, Doc Bet, maraming salamat sa panahon po ninyo. Ayan, Happy New Year. Happy New Year po. Happy New Year! Enjoy po! Bye-bye! Likewise. Ayan, mga kapitbahay, nakasama natin ngayong umaga. Si Dr. Milbeth Barrera. Ayan, siya po ang ating veterinarian.